Welcome sa episode 37 ng Lahat Pwede. Ang number one podcast sa aming hood at soon number one podcast sa hood nyo yan. Yes, sir! Ako si Jap. Sai. Choy. Tuloy natin yung pag pinag-uusapan natin. Kasi nag-usap na kami kanina bago mag-set eh. May mga crazy kami na idea. Kasi dito, na-curious lang. Kasi dati nung bata ko, parang gusto ko lang malaman kung ako lang ba nakapag-isip nun. Pero, yun nga, parang napansin ko na hindi. Yung, parang tumanda ka na, tapos nagkaroon kayo naging mayaman ka na, tapos magkakaroon na kayo ng anak. Gagawin nyo, isa-set nyo yung buhay nyo ulit sa parang, normal na pamilya ulit. Parang mahirap lang kayo ulit, parang pumapasok lang ulit kayo sa work. Tapos yung nanay mo, yung asawa ko nandun lang sa bahay, inaalagaan yung anak. Parang, ang mangyari, yung, hindi na para ititrain mo yung mga anak mo na sa hirap, para hindi siya mayabang or something na sanay sa Kumbaga talaga luho. parang babalik talaga kayo. Kumbaga parang Kasama ka? Oo. Parang ang purpose lang nun para makita niya yung hirap ng buhay. Parang ganon. Tawag dun eh. Oo, parang ganon. Parang naisip ko na pag yumaman na ako, ganon yung gagawin ko. Tapos babalik lang kami. Parang i-reveal ko lang yan pag nagkano na. Parang mga 18, ganon. Or college na anak, mayaman talaga si papa. Biruan na kasi dati yun. Sa akin yung tagal na yun, parang high school pa lang ako, naririnig ko na yung ganun na kapag ako nagkaanak, di ko sasabihin sa kanya na mayaman kami. Naisip ko na rin naman na yun. Pero sa setting ng reality, mahirap kasi gawin yun. Kasi una, sabihin na natin na Kilala ka na. ayun nga kasi paglabas mo pa lang, sabihin na natin, ka na, fully built ka na, malaki empire mo. Pag lumabas ka pa lang, may babati na sa'yo. Magtataka na yung anak mo agad. Na, sino yun? Diba? Ano yun? Ayun nga yung naisip ko, parang tatago mo talaga yung mag-aal sa baluta kayo sa di talaga kilala something. Pero grabe laman ng pera nyo. Pwede siguro yun kung adventurous ka rin na magulang. Kasi isipin mo, i-reveal mo siya kapag legal age na siya. Ang haba ng panahon na yun, matanda ka na eh. Ay, sa bagay na Diba? parang di niya. Pero yun nga, ang purpose nga lang na. Para siyang teleserye sa akin pag kung Ganun gano'n. yung dating eh, Ganun no? yung tingin. Parang isa libro. Kaya lang, parang naisip ko lang, mayaman si papa. Alis na tayo dyan. Bored na ako. Gusto mo lang makita yung magiging struggle ng anak mo. Hindi, para lang din. Walang trip yarn. Parang lang din, para magising siya na ganito yung nag-work yung Kahit yung naman sistema sa downline. Oo nga. Pwede naman, patiray mo na lang sa mababang yung anak mo. Bahala ka na mabuhay dyan. Pag sarilihin niya yung buhay niya pagtanda. May narinig akong podcast ni Ramon Ang. Siguro alam niyo na rin yan. Yung mga anak niya, siyempre sila bilyonaryo sila, 'di ba? Wala hindi nila magawa yun yung naisip natin eh. Kasi nga in reality nga kasi, mahirap naman kasi. Pero ang ginagawa niya sa mga anak niya, ginagawa niyang empleyado. Yun nga. Ganun. Kunwari, sa planta namin sa Bulacan, ang gagawin niya doon, yung normal lang na trabaho ng mga tao. Kung ano yung kinakain ng mga tao doon, yun lang din ang kakainin niya. Kung saan nakita yung mga tao, doon lang din siya. Hindi siya yung parang, sinabi niya pa nga doon na, hindi yung lunch, tapos lalabas siya, tapos pupunta sa mga fast food, hindi ko papayagan yun. Tingin ko, para lang masabi natin na, yun nga, ano bang goal kung bakit natin naisip yun? Para nga, ma-humble down yung tao, di ba? Yung bata. May ibang way naman na sabihin natin, yun nga, kung ano yung kinakain ng mga tauhan natin, yun yung kakainin mo. Na dapat ikaw ang makikisama. 'Di ba? Hindi porket anak ka ng presidente ng kumpanya na to, parang mo yun, magmamayabang ka, 'di ba? Ganun yung parang atake ni Shaq O'Neal. Ni Shaquille O'Neal. Sa kanya naman, sinasabi niya, ako lang yung mayaman. Hindi tayo. Ako lang. Kumbaga, kung gusto niya rin ng ganito, parang gawa rin kayo ng sarili niya. Parang ganun, parang di niya Pero pagdating sa habang nasa kanya pa, parang ganito yung mangyari. Pero pag sarili na nila yung binubuhay nila, parang wala silang something na marireceive. Di ko alam yung buong paano niya sineta, pero parang ganun yung gusto niya sabihin na yung pera na yon kanya lang. Parang hindi niya
para hindi rin sila mag-expect na na meron silang makukuha, meron silang something na makukuha sa tatay nila na mayaman na rin sila, parang ganun. Ayun yung sinetap niya sa family niya na para paghihirapan din nila, mag-aaral din sila, gagawa rin sila ng way para umangat din yung buhay nila. Ganun yung ginawa niya. Pero sa akin, hindi, magtatago kami. Trippings yung tatay. Ang kulit no? Wala lang. Nakakatawa. Kasi, yun parang naisip ko lang, sobrang bata ako pa nun. Laro-laro lang sa buhay. Yun nga, parang trip-trip lang sa isip. Parang naisip ko rin nun, kailan kaya nila daddy re-reveal na mayaman kami? Kasi kung sa akin Ayoko na dito na kung totoo man na mayaman kayo, may signs eh. Marami kang makikitang signs, 'di ba? Na yung tatay mo biglang may kakausap sa kanya. Tapos iba yung dating na parang malayo sa yung level niya. Pero Kala mahirap tayo. Tanggapin natin, mahirap talaga tayo. Ganun talaga. Yun. Reveal mo na. Reveal nyo na naman. Ang tagal Ayoko na. Pero yung gagawin niyo sa anak niyo yung kung sakali. Hindi yung yung crazy na naisip natin. Oo, yun yung i-humble. Yung putel. Diyan ka, parang naisip ko pa nga kasi meron akong mga napapano, parang ginagawa nila, yung mga artista ata to Ang ginagawa nila, college, di ba? Ipapabato nila sa ibang bansa, sabay sarili niya na. Buhay niya na yung sarili niya doon. Parang ganun na. Tapos kung pagbalik na lang niya dito. Medyo iba pa yun kasi sa ibang bansa. Oo, sa ibang bansa. Iba yung, dito iba yung hirap Hirap dito magawin yan. Puta, di sasapat yung trabaho lang. Dapat trabaho Diyan ka muna sa Ogyo. Oo, no, babaw. Pero yung ganong idea na parang yun nga naisip ko, parang wala kang marireceive sa akin. Parang ganun. Pero mahirap din yan kung bilang magulang. Mahirap yung ibabato mo siya. Pero kung sabihin na natin may malaki ka ng empire, para sa akin mas okay na empleyado ka na lang ng kumpanya. Kasi syempre magulang din ako that time Gusto kong nakikita rin yung anak ko 'Di ba? Medyo masakit pa sa akin yun na talagang umalis mamaya kung ano pa mangyari sa kanya. Cargo ko yun, syempre. Siguro depende na lang kung paano mo siya mapapalaki. Pagtingin kong kaya siyang bitawan ng sa sarili niya tas malayo. Parang okay. Doon ka sa farm natin. Nasasabi natin to kasi nakikita natin yung mga attitude ng mga mayayaman na kalidad natin or mga mga anak ng mayaman. Kakaiba talaga sila gumalaw, no? Iba talaga. Para kasing nawawala na yung sense ng buhay nila na alam nilang mayaman lang kasi sila. Meron ka lang anak ng naging kaibigan mo yung anak ng mayaman. Iba sila gumalaw sa iba nila tingnan yung buhay. Ba't ba nagkaiba? Kasi nga, nadanas natin yung hirap. Kaya iba yung perspective natin sa buhay. Hindi talaga. Hirap sa downline. Papatagos kami dyan para mapagtripan ko yung anak ko. Di nag-anak. Pero ito nga yung kaninang binabanggit ko, yung parang pagdating sa yaman na. Ngayon kasi napapaisip ako, hindi naman pera ang sukatan ng pagiging mayaman Ayun yung sinasabi ng mga tao, di ba? Pero yun na din naman yung nakikita ko ngayon sa buhay ko na hindi talaga mahalaga ang pera. Sa success. No, sa success. Kaya wala akong pakialam nga sa pera. Wala pera ngayon. Hindi pwede sabihin wala kang pera. No, meron naman. Onti lang. Onti pa lang. No, onti pa lang. Pero yun ngayon na naiisip ko lang. Tagal ko nang iniisip. Lagi ko nga iniisip yun. Sabi ko, tanginang yun. Gusto ko yaman. Ang yaman, ano nga yung yaman para sa akin? Hindi ko naman kasi pwede sabihin na ang pera yung yaman para sa akin So sabihin ko na, sige, yaman yung pera. Yung pera na mismo. Sabi ko, ako nga yung taong parang gusto ko pag may gusto akong bilhin na bagay. Gusto ko, pinag-iipunan ko siya para kapag meron ako, mabibili ko. Kung wala, di wala. Di mas nakikita ko yung sarili ko na, hindi ko kayang bilhin yan. Di baka sa susunod, kaya ko na. May ganyang, meron ako napanood recent lang. Meron ganyang, parang businessman na wala siyang alam sa perang kung gano'n nakalaki yung pera niya. So, ang ginagawa niya, nag-work lang siya na nag-work. Nang tuloy-tuloy lang. Parang wala siyang alam talaga na specific figures kung magkano na yung pera niya. So, ang nangyayari, tuloy-tuloy lang yung drive niya na mag-work, na magkaroon pa ng pera. Parang, kung naiisip mo man na hindi mo ma-reach yung ganun kalaki kasi nga parang willing ka to spend parang ganun. Pero pag dumating na sa point na tuloy-tuloy lang yung pera, sabay di mo na siya tiningnan.
tas ginagastos mo pa rin yung sarili mo, di mo napapansin ang laki na rin ng pera mo. Kasi, Ayun. ayun nga yung naging ano kayo, sabi ko, pag naging mayaman ako, mawawala na ng sense yung mga gusto kong bagay. Nakuha mo Kasi na. ang bilis ko siya nakukuha. Sabihin na natin, kunwari, naging mayaman talaga ako Di ano lang yun, success ang tawag doon, di ba? Naging mayaman nga ako. Eh di, kunwari, gusto ko ng bagong ganto. Gusto ko ng bagong ganyan. Eh mayaman nga ako, makukuha ko yan or mabibili ko yan agad nang hindi ko na kailangan pag-isipan. Nasaan yung ano mo doon, paghihirap mo para makuha yung bagay na yun? Ano? Eh, para sa akin, parang once na gusto kong bilhin yan, kailangan, parang pinaghirapan ko yung pera. Kasi yun yung magiging reward. Ang ano talaga dun, wag mong titingnan ng success yung pera. Oo, yun nga. Kaya, Meron kang something na kinikreate na yun yung titingnan mo. no. Pero mahalaga naman kasi talaga ang pera sa buhay. Kasi namatay tayo, kinailangan ng pera. Namatay din tayo ng kailangan natin ng pera. Yun talaga, di talaga mawawala. Yun lang, di mo lang talaga siya i-eye na pera yung i-goal mo. Kasi kung pera lang din, dadating sa point na ma-reach mo na yung mga kailangan na mabibili ng pera eh. Kaya di mo na ma-fulfill yung satisfaction sa sarili mo yun nga kasi nga nabibili mo na eh. Pero kung yung ginagawa mo, meron kang something na binibuild, na yun yung hinihintay mo na mag-success, yun yung maging successful para sa'yo. Ang nakikita ko na ng success, yun nga, may sarili ka ng bahay. Sabihin na natin yung kotse, bonus yan, para lang sa transportation, makagala ka. Pero ang number 1 doon, yung peaceful life. Ma-reach mo yung di ka na naman problema sa bukas. Ang doon, yung slow morning. Ayun talaga. Yung kakape ka sa Omar Baliw lifestyle. Ayun yung nakikita ko talaga. Hindi pera ang yaman. Hindi yaman ang pera pala. Ang nakikita ko talaga yung pansarili. Yung mga Buhay, lifestyle talaga ang dapat. lifestyle. Pag naset mo na yung magandang gising mo, hindi ka na mamblema. Pero syempre, maganda pa din na may pera yung mabibili mo yung mga gusto. Ang laking kasing masasolve na problem nun kapag may pera ka na eh. Halos siguro mga 90% ang problema mo. 1% lang pala yung sarili mo doon. Baga mawawala eh. Baga, pag malaki talaga yung masasolve na problema pag meron ka talagang pera. Luho mo 90%, tapos yung sarili mo 10%. Yung mga kasi yung mga para sa akin yung mga tao kasing minimission yung pera, sila kasi yung prone sa pagbagsak eh. Pero pag pinukusan lang nila yung galaw nila, mati kasi yun eh, kumbaga yung pera, reward na yan dahil nagtrabaho ka eh. What if, ibaling na lang natin yung natin, yung galaw natin. Focus na lang tayo sa kung gaano karami mapoproduce natin. Kahit hindi naman work lahat eh. Kunwari, pinukusan mo yung katawan mo, tapos syempre nag-work ka din, may job ka, may make money kang ginagawa, tapos at the same time, inaayos mo yung katawan mo. Nagpo-focus kasi reward na hindi lang pera, kundi yung, okay ako sa kalooban ko kasi nagkaroon ng sense yung araw ko. Pero, kung i-convert natin sa tangible thing, nung nagtrabaho ko, nagkapera ako. Nung nag-gym ako, nag-pump yung muscle ko. Pero kung ang focus lang natin is naging productive ako, marami akong ginawa, hindi ba parang mas kaya natin i-sustain yun ng sobrang tuloy-tuloy. Kaya katulad ng kwento mo na may trabaho lang siya ng trabaho, tapos hindi niya alam kung ilan yung pera niya, 'di ba? Ganyan yun, 'di ba? Kasi nag-focus na siya sa work, hindi sa pera lang. Kasi yung mga taong nagsasabi na, "Di, kailangan ko ng pera, pera." Pag nilagyan sila ng malaking pera diyan, gusto na nilang mag-stop eh. Kasi nga ang laki na eh, na feeling nila, pwede na to, okay na to, pang slow morning na to. Pero, pera kasi yan eh, nauubos yun eh. Nagde-depreciate nga ang pera eh. Kahit na, sabihin na natin, 100, imbak mo dyan na ilang taon, hindi na 100 yan eh. 100 yan on paper kasi nakalagay eh. Pero yung value niyan sa market, iba na. Kaya nga, ano ba yung dapat nagko-compound? Ano ba dapat talaga yung nag-grow? Hindi ba yung dapat yung ethics natin? Kaya nga, sinasabi ko rin sa iba na, kasi may mga nagtatanong na, bakit kaya hindi ako nadodopuan ng opportunity when it comes sa make money? Baka kasi wala ka pang value, wala ka pang kayang i-offer kasi. Pero, kapag may kaya ka nang i-offer, sabihin natin, sa ibang tao, may service ka na kayang i-offer, sila na mismo yung maghahanap sa'yo eh. Tapos ikaw, since yun yung parang forte mo, masaya kang ginagawa yun,
magaling ako dito. Hindi mo na napapansin. Hindi mo na napapansin na, uy, nagkakapera akong ganun. Hindi yung, may mga tao rin naman na nagsiservice, pero alam mo yun, masyadong gahaman, na ayoko niyan. Pag ganito yung presyo, ayoko niyan. Diba? Mapili na. Mapili na, diba? Yun yung mga Hindi kasi nakafocus nila sa natingnan pera. hindi nila natitingnan na yung ano ba talagang ginagawa nila. Sa pera sila Mahirap natin. kasi sabihin na hindi kailangan, hindi importante ang pera. Hindi kailangan pa rin natin eh. Posibleng wala. Kasi Hindi lang yun yung gagawin mong drive. hindi yun. Hindi yun yung pang-flex mo sa mundo na marami na akong pera, okay na. Tanginang yan. Pangit naman ng ano mo. Pangit naman ng relasyon mo. Parang Nasaan mga totoo mong homie? Wala na rin. Umalis na rin sila lahat sa'yo. Diba? parang ayun nga yung ano eh. Kung bibigyan mo ng something na malaking pera, bigyan ka ng 100 million. Bilang isa yung isang tao. Parang ano yung something na magagawa mo? Kasi pag ano ka nga lang, parang sa pera ka lang natingin, parang walang papupuntahan yung ano. Parang nandyan, parang di siya tatagal, di mo siya makapalaki. Pero kung yung iba na merong uhaw na gawin something sa buhay niya, pag binigyan mo ng ganong kalaki, mas mapapalaki niya pa yung pera na yun. Meron siyang something na makikreate na valuable eh. Na hindi lang para i-spend something sa kung saan-saan. Doon mo ma-differentiate yung tao na pagdating sa pera. Kasi yung iba, wala na, satisfy na sila sa buhay nila kasi may pera na pala ako malaki. Parang ganun, settle na. Tapos syempre, yung pera na uubos din yun, bumababa din yung value niyan. Eh di ano na yun, after nun, parang pag lumipas yung panahon, yung mga gigil sa magkaroon ng ganun ng pera, tapos meron silang gagawin na something, mas lalaki pa yun. Tapos sa future, mas marami pa siyang magagawa. Yun yung purpose driven na ng mga tao. Yung nakita na nila yung purpose nila. Hindi lang pera. Hindi na nila tinitingnan Kasi talaga. para sa atin since lagi naman tayo nag-uusap ng ganito, kahit off-cam nag-uusap kami ng ganito. Kahit may pera ka na, ano naman? 'Di ba? Oo, makakakain ka pa rin naman. Nakakakain din naman yung mga Walang pera. wage, minimum wage earner 'di ba? Anong pinagkaiba nyo? Maganda yung tirahan mo, may maganda kang sasakyan. Wala naman kayong pinagkaiba kung pera lang 'di ba? Marami lang yung sa'yo, konti lang yung kanya. Pero anong pinagkaiba nyo? Wala naman eh. Anong maganda sa buhay mo? Yun eh. Kaya nga dapat kung kaya mo gawing full package yung sarili mo, gawin mo. 'Di ba? Yun ang pinakamahirap Doon ka mag-invest. kasi kahit yung mga mayayaman maraming nagsasabi sa kanila na halos lahat sa kanila na madali yung pera, madali yung pera. Kami naniniwala kami doon na kahit na di pa limpak yung pera namin, naniniwala kami madali pera, madali pera. Ano ba yung mahirap? Yung 'di ba, yung parang paghanap mo ng totoong purpose mo. 'Di ba? Ano naman kung marami yung pera pero putya, lumayo naman lahat ng tao sa akin, pangit din. 'Di ba? Kaya nga, ang sinasabi nila, 'di ba, parang hirap paniwalaan na, huwag kayong mag-alala, parang hindi pera ang tunay na success. Pero ang dami nilang pera. Loko to. Naano kasi ako sa pera nun, parang hindi naman kasi ako nagbasa ng Bible, hindi naman ako nagbabasa ng Bible, di ba? Tapos ang sinabi, ang root of evilness ay pera. So ayoko na ng pera kasi galing ayun nga yung root ng di ba? Kaya ayoko ng pera. Actually, pwede mo rin naman sabihin na ayaw mo na pera eh. Pero hindi mo pwedeng sabihin na Tanggalin ayaw sa mo iyo. na rin magtrabaho. Yun. Kumbaga, kailangan mo pa rin magtrabaho. Ayun nga, yung parang ano bang gagawin ko dyan sa pera? Kailangan ko ngayon para mabuhay ako. Pero hindi naman to the point na parang gagawa pa ako ng kasamaan para kumuha ako ng pera, ganyan. Yan lang. May naisip tuloy ako dyan sabay. Ano ba yun? Yun. Yung parang legit ba sa Bible na nakasulat na ano yun? Na parang required ka na parang meron kasi ang nakausap nun eh. Parang ang dating kasi sa usapan namin, parang pinopromote niya yung religion nila. Tapos parang sinabi niya na nakasulat sa Bible na parang 5% ng kinita mo. Tithes tawag. Wala sa Bible yun. Wala Ano yung tithes? Yun ang meaning ng parang ano ba tawag yun? Donasyon. Oo, Ganun. parang Pero 5%. hindi lang sa religion ng tithes. 5% ng nila is ibibigay nila sa simbahan or something.
Yung offer, oo, alam ko. Pero yung specific amount, Doon ako nakikita. wala. Doon sa 5%. Ang alam ko, Ang sinasabi ko, alam ko, parang hindi, tax yun dati. hindi ba, ano na lang, ginawa na lang yun ng Bible nyo Para para natin search. pagkakitaan Quick yung, search lang. pagkakitaan yung, yung mga tao. There are rule in Bible where parang people of God. Kasi syempre parang sinasabi niya sa religion, di ba? Parang, Na-require parang ano nga yun, parang nga, kasi di ba alam ko meron sa Bible na, yun nga, yung utos niya na, di ba sinunod mo na lahat ng utos ko. Parang, lahat ng ari-arian mo, ibenta mo, tas ipamahagi mo sa lahat, tas tsaka sumunod sa akin. Parang ganon. Ganon yung saying. C-I-T-H-E. Parang may I-T-H. ganong saying sa Bible na, di ba sinunod mo na lahat ng utos ko. Parang, merong last step sa kanya na, ano, ibebenta niya yung, Yes, daw. Requiring type. May 5% daw eh. Tsaka dapat. 10 nga dito eh. parang sa ganyan. Yes, the Bible includes rules requiring tithes, especially in Old Testament under the Mosaic law of the Israelites. However, while the New Testament discusses generous giving and Christian stewardship, there is a different interpretation regarding whether a mandatory 10% tithe. O, doon ako na, ano, siguro, Pero Christianity yan. parang, siguro, syempre, required for business. Patingin niya. feel ko, ang ano dyan, since, di ba, dating lumang panahon pa yan, kaya ganyan nila tingnan yung something sa pera. Kasi di ba yung pera dati, Pila. ano, to dito? Pambili ng tinapay. Something na hindi talaga siya maganda dati. Parang ganun yung pinoportray sa Bible pagdating sa pera. Parang di siya something dapat na kinikip. Sa the Bible. Parang binibitawan talaga siya. Kaya siguro ganyan nila tingnan niya na hindi dapat kinikip yung pera. Parang may pera. may pera. Kumbaga, di mo lang siya kailangan na sarilihin. Parang ibibigay mo pa din sa kapwa mo. Yun nga, yun yung di ko alam po kasi kung ano yung buong kwento. Pagkakaintindi ko lang dun sa Bible, bas, sinunod mo na yung mga utos ko, lahat ng utos ko. Tapos parang, lahat ng ari-arian mo, ibenta mo, tapos ipamahagi mo sa kapwa mo. Tapos parang tsaka na lang siya makakasunod sa kanya. Parang ganun yung mangyayari. Parang, ang inaano ko lang, baka bigay sa simbahan. Parang, dinidesign yung mga tao na mag-donate sa simbahan. Parang, something brainwash na, ano, bakit parang ganun na yung, parang pinopromote, kasi ganun na yung naririnig ko minsan sa, sa misa eh. Na parang, pinopromote nila na yung mga tao magbigay sa simbahan. Na, ano naman dapat dito, offering lang yun, parang nasa tao pa rin. Kumbaga, realization na yun ng tao na magbigay. Swerte na lang kung sa simbahan nila i-offer. Parang ganun. Nare-require daw ba? May narinig na ako na ganun. Na ganun yung saying nung pare. Kasi Ganun parang yung, nung nabasa, hindi ko pa kasi masyado nabasa, no? kaya ako Interesting kaya na-trigger ako sa ganitong usapan. Kasi ganun na yung naririnig ko sa pare, mismo sa simbahan na parang, di ko pwedeng sabihin na nire-require eh. Pero something na, guilt trip, gano'n. parang sinasabi niya na magbigay kayo. Para sa simbahan na Parang sige, hindi kayo maliligtas. Sige, hindi kayo maliligtas pag di kayo nagbigay. Parang meron na ako naririnig na dahil doon nagiging off na yung simbahan na ginagawa nyo ng requirements yung pagdodonate. Parang pwede pa rin naman mag-donate yung ibang tao pero hindi naman kailangan na sa simbahan. Ay, doon ako nakikringe eh. Kasi nga, ang tingin ko nga, di ba nga, yun yung sabi sa Bible, money is root of evilness. Tapos sa simbahan, may nanghihingi ng offerings. Tapos, talagang inaabot pa. Pwede naman sila maglagay ng ano na lang doon. Ng donation box, ganyan. Di ba sa mga taong gusto. Syempre, pag nasa harap mo na yun, matik, maglalagay ka doon, maghuhulog ka Pag doon. mga matigas ka, no? Oo. Ayaw ko. Pagkakot ko ng 5, may kasamang pizza. Sukle. May sukle. 1K. Wait lang po, may barya po ba kayo sa 500? Sabi, ganun pala nag-work yung evilness ng pera. Try ko lang. Wala lang. Ang pangit lang na
Ang point ko lang naman dito is, yung religion, parang na yun nga kasi na-experience ko ibang religion pa, na at some point nire-require na sila na nagbibigay sa simbahan. Yung porsyento nung kinikita nila, parang dapat ilaan nyo sa amin. Na parang mali na. Tingin ko ano lang yun. Okay lang naman magbigay pero Yun nga. dapat inaano rin nila sa mga miyembro nila Di ba parang, na medyo angat. Pero yung medyo mababa, kuhanan mo pa, malmal na nga. yun nga May eh. tax na nga eh. Diba? Parang inisip ko nun, ilan kayong nagtatrabaho sa simbahan nyo? Tapos nagpa 5% kayong lahat doon. Mababa siya Paldo. daan dun. Paldo, gaganon. Buwan-buwan pa yun. Kasi ang dating talaga sa akin, parang na-brainwash talaga siya. Parang sumunod na lang siya. Tapos since ganun nga yung kalakaran, nagbibigay din siya. Parang ganun. Hindi, kumusta siya? Ano bang buhay niya? Sa anong family niya? Ganun. Ano lang to eh. Di ko parang average na tatay. Matanda na to tatay eh. na siya. Matanda na to as in. Matanda na. Sabihin Parang na natin nagkaroon na lang to ng realization sa buhay niya. Nagkasakit siya. Tapos calculator mo. parang nagkaroon lang to siya ng realization kasi nagkasakit siya, sabay na-open siya sa, parang yung time na yun, after nung naghanap pa siya ng kasagutan something sa religion. Tapos napunta nga siya dun sa religion na yun. Tapos So sabihin may na ganun natin, siyang compute kami. Normal na lang to computation Sabihin na natin na 25,000 gross yung sweldo mo per per month. Minus benefits ng gobyerno pa lang to mga 12%. 22K na lang. 'Di ba? Magkano yung tithes? 5 minus 5%. 20 na lang. May pamasahe ka ba? Sabihin na natin minus 5%. kasama sila sa tax. Religion 19 na nagta-tax lang. din. 19 na lang. Ano Buong buwan to, buong plus buwan. minus pa yan. Buong buwan pa yan. Buong buwan pa yan. Isipin mo, 5K na agad yung nawala sa'yo. Normal, ka lang, normal na mamamayan ka lang ng Pilipinas. Ang laki na nga ng 1,000 sa atin eh. Oo. Tapos 5K pa. Ibibigay mo ng ganun-ganun lang. 'Di ba? Parang kahit sabihin na natin para saan? Siyempre sasabihin natin para sa glorification ni God, ganyan. Kasi siya yung siya yung dahilan kung bakit tayo nandito sa mundo. Ba't hindi na lang ako mag-thank you sa kanya directly? 'Di ba? Para saan yung pagdadasal? 'Di ba? Kung si God walang lugar na, 'di ba sinasabi nila, walang lugar sa mundo na wala ang Panginoon. Di pwede akong maka-direct sa kanya. Oo. 'Di ba? Kasi for sure, itong pera na to, tangible to Kumbaga may value to Saan ba mapupunta to? Sa tao lang din naman Automatic yan. Alam ka na ibigay natin sa building. Ano mangyari dyan? 'Di ba? Gagastusin lang din ng tao yan para saan? Para sa improvement ng simbahan, para sa mga charity. Okay lang, sige. Pero paano natin ma-assure na doon na pupunta? Yun yung tanong Paano namin ma-assure? May liquidation report ba? Hindi, ang say nila doon, ang mahalaga, pinamahagi mo yung meron ka. Nakatulong ka. Ayun Paldo kami. okay naman yung point na yun na nakatulong ka. Pero kung tulong talaga yung gusto mo, try mong Oo, tumulong diba? na ikaw ang tumulong. Korekta na. Iba yung feeling kaysa yung, Father, ikaw na. Oo. Diba? Iba yung parang, sige, sa birthday ko, pakain tayo ng mga bata. Puta, gawin mo yun. Mas iba yun. Yan nga yung sinasabi ko na bakit Mas masaya yun. parang kasi pinopromote nila na sa kanila na lang. Papakain tayo ng mga bata yearly, tapos gagawa tayong religion. Joke lang. Para ligtas kayo. 10%. Mas malaki. Mas Gawa kayo religion. mas malakas. Pero yun lang naman yung point Kung gusto 1,000 plus 1,000 points ka sa langit. Ako na bahala, nakalista na kay God yan. Mababa ang bigay mo ngayon unti lang points mo Tawag na din, May utang ka pa. abuloy, di ba? Parang abuloy. Sa patay yun. Offering nga pag sa simbahan. Na-offer mo Ganun din yun Bakit kasi yun? May gano'n na pala, tagal ko na kasi di nagsisimba Hindi ako pala simba May ganun. Kahit sa Catholic, parang... Sa Catholic talaga. Yun yung inaabot-abot. Pero hindi yun. Oo nga yun nga. Pero yung sa saying nung pare, meron talaga. Parang ang sakit talaga sa tenga, promise. Yung way nung paano na nila sabihin, parang na talaga, off na talaga. Na parang Ganun na. na rin ba sa
Oo. Catholic. Oo. Nyoy. May narinig na akong ganun, kaya ano na yan, masyado yun namang hinihingi na yung Sabi, 100 lang. Sa- Mahina eh, ako. na, Kasi kung magta-tights ako, naisip ko na rin naman yan na, ay, sa susunod magta-tights din ako. Pero hindi ko agad naisip na simbahan. di ba? Ang naisip ko nga agad kung saan akong community nang galing eh. Magbigay ka sa kapwa. Sabihin na natin, di ba, active tayo dati sa YFC. Kunwari, may activity. Mag-ano ako, anong kailangan nyo? Yun. Kaya, wag nyo na pagbayarin yung mga participant. Di ba dati, yun yung struggle natin. Pag may Kaya event, ang hirap may din budget. gumawa ng participants Di ba? dahil sa ganun. Sige, sagot ko na 10. Di ba? Yun pa di ba? Mag-enjoy sila. Yung team, walang problema. Medyo May malakas, pero pwede na. Tapos, gawa tayo sa sarili natin community. Sali kayo. Sali kayo. May donation tayo every cut-off. Pagbabay-bye kami. Ano nyo na, sweldo nyo na. Bago kay Mrs., dito muna sa amin. Ang wak naman nun. Dun lang na Kaya parang ang akin na dun, na lang dito. Gawa na lang ako ng sarili kong way para makatulong nang hindi na dinadaan sa simbahan. Mag-tip ka na lang sa... Nagigil trip nga sila. Ganun yung naririnig ko eh. Labas nun. Ganun talaga yung tunog nila. Yung something na, sa hiyang hirap pakinggan. ang sakit talaga sa tenga, promise. Ibibigay nyo, pero makakatulong naman kayo. Di ko masabi kung ano yung linya eh. Pero ang natatandaan ko lang talaga, parang ilang beses ko na kasi siya narinig. Na, ganun na parang nanghihingi talaga sila ng donation. Hindi na sapat yung Kulang na, hindi na mapagawa yung bahay ni Father. 3 pari pa lang yung napapagawa ng bahay, yung 2 kulang pa. Kulang pa yung donation nyo. Di rin kasi malayo eh. Kasi hindi rin talaga nawawala anomalya dyan sa Meron talaga. church na lang. Kaya tulong na. Kasi bukod sa politics counterpart nga sila, di ba? Church and state. So, may sariling politics to, So, hindi rin malabo talaga. Kaya ang Hindi naman namin sinasabi na lahat, no? Pero for sure, meron yan. Kaya nga ang pinapromote ko dito, wag kung gusto niyo talaga ng, 'di ba, parang sa sarili niyo, alam niyo naman na maganda yung tumutulong kayo. Tas ang naiisip niyo lang na way is yung sa simbahan niya. Doon kayo magbigay ng offering. Gawin niyo na lang yun, yung mag-tip kayo, magbigay kayo sa mga parking boy, yung mga ganun, magpakain kayo ng something. Parang doon na lang, para kasi medyo na sa simbahan parang di ko na rin masyado nakikita yung ganun. Wag niyo na, parang akin, ikat niyo na yung yung sa simbahan. Kasi irekta niyo na agad dun sa taong may matutulungan. Kasi isipin mo, kasi sinasabi ng simbahan na makakatulong to sa mga taong ganito, ganyan. Okay yun, maganda yung intention nila kung totoo, di ba? Pero iba kung ikaw na lang yung gagawa. Mas mafe-feel mo. Mafe-feel mo pa, di ba? Kung ganun lang naman yung habol mo, di ba? Ang credits nun sa simbahan at kay Father. Oo. Inaako nila yung plus points mo, par ka. Kaya maganda, ikaw na lang din yung Kahit pa ikaw ata yung may pinakamalaking ambag dun sa simbahan di ba? Oo, Wala diba? naman. Ito yung pinakamalaki, mas malakas yung kanya. Nasa unahan ka ng listahan. May top earner. Top offering. Top donator. Top 1.5 every month. Top 5 humihina na yung bigay nito. Kulang na to sa himas. Hindi na nagbi-bless yan. Hindi na lang mabibigay niyan. Ang cringe kung tutusin. Kung ano yung sinabi sa Bible, yun yung nangyayari sa simbahan. Iba na yung thinking, iba nga interpretation nila pagdating sa ganun. Iba naman kasi talaga Din naman pala yun ayun din naman yung pinapanood ko. Ayop ka ba? Wag na lang kayo sa simbahan. Yung talaga yung point kayo, wag na lang kayo sa simbahan magbigay. Pero kanina, ang taas pa tapos bigla napunta sa simbahan. Paikot-ikot na yung mga pinag-uusapan Mas lumalala kasi ang pero pagdating na sa simbahan. Naisip ko lang talaga kasi parang sobrang sagrado niyan lugar. Off na kasi pag gets ko na yung mga corruption sa gobyerno Pero gets ko na talaga yun pero kung dito sa church pa, pati ba naman dyan? ang hirap pang tanggapin, di ba? Ang tingin ko kasi doon, magkakonekta yung government tsaka yung simbahan nga talaga kasi. Kasi nga yung tao, di ba? Mahilig nga, nga sila, parang yung mga tayo, religious country.
So, saan ba dapat ko-connect ang mga ang mga, kunwari, tatakbo? Kanino sila ko-connect para mas maraming yung nila? Diba? Simbahan. Mag-donate ka muna. Tapos mapupunta yun dun sa tumatakbo at di paldo na siya. Yun. Oo, kami lang nakaisip nun pero ang hirap kasi i-spill na ito eh. 'Di ba? Mabigat. Dahil na kahit nasabihin natin na naiintindihan natin, kasi marami nanonood diyan eh. Matitirigan. tayo pinapoint out? Wala kami pinapoint. Nakikita lang namin. Naisip lang namin. Pwede Oo. mali kami 100%, Oo. 'di ba? Kasi Ano lang naman yun. Wala pa Ang point lang naman dito is yung tulong nyo ba kung saan na lang mapupunta. Parang ganun. Wala naman tayong paki talaga kung saan man nila gamitin yung pera talaga na Ito na dinodonate. lang. Since mamamayan tayo ng mahal kong Pilipinas, no? Kasi nagbabayad tayo ng tax. Di ba parang ano rin yun, di ba? Donation para Oo. mapag-improve yung kalsada. kasi wala akong trabaho. Hindi, sorry. Hindi, lahat ng binibili mo may tax. Sorry ha. Yan. Ewan ko din, tangin nagpakalat Di ba nun parang eh. ganun, di ba? Hindi mo nakikita kung saan napupunta. So same lang din yan sa church. Hindi mo rin naman talaga alam kung saan napupunta yung pera mo. Ano lang, real talk lang talaga. Kahit sabihin mo, di, kasi, sa church, kay God naman yun. Oo, sige, kay God na kung sino man. Pero nakikita mo ba na gumagalaw yung pera mo? Hindi rin, di ba? O ngayon, nalaman nyo na may mga anomalya sa gobyerno, yung tax, ganyan, pera ng taong bayan. Nalaman nyo na binubulsa lang din pala Mas nila. grabe yung naramdaman nyo. oo. Nagalit kayo, di ba? O hindi rin naman natin alam sa church di ba? Paano kung lang Alam naman nyo. nalaman natin na hindi pala dun talaga napupunta. Tapos may thinking tayo na hindi mababait kasi nga sa religion Hindi natin pag-iisipan ng masama yan. Yun, lahat ng Diba? hipokrito nasa simbahan. kung may ganun na kayong thinking, di kayo na lang yung gumalaw Oo. sa sarili niyo. Ang maganda lang din naman kasi sa church, hindi sa atin sa church natin hindi required. Unlike sa tax talaga dito sa government, wala required talaga. Pero kung sa church, ayos. Pwede pa mababounce. Savings. Savings. Nasa ka church Paldo. Aldo. Can't relate ang nabuhay ng wala lang. Ayun. Yun. Bahala ka na sa buhay mo. Diba? Share lang naman namin na pag-usapan din namin. Hindi mo namin minamastama kung nagsisimba ka. Ang inaano lang namin, syempre, yung pera, pinaghihirapan. Tapos ganun. Concern lang din naman kami kasi mahirap talaga Mahirap Kasi nga, talaga mabuhay. kailangan mo ng pera para mabuhay ka. Pinag-iisipin mo, doon pa nga lang yun. Yun na nga yun yung point, yung salitang pinaghirapan mo. Kasi hindi mo pa makikita kung saan mapupunta, di ba? Bigay mo na lang. Rekta, yung parking boy, 5 lang. Tangina, mga pulubi nga ngayon, may presyo na Pengi 5. Oo, may ganun na. Kaya pengi 5. Parang dati nangangatok lang kayo. Tapos ganun Barya pa, pengi pong barya. Oo, pangkain. May presyo. Das lang. Yeah, may Gcash ako Gcash lang, ito QR ko yan. Utang ina Scan mo dito May dura. Ano mabibigay ka ba? Pero gagi, mas masarap talaga na nakikita mo yung natutulungan mo Oo. Talaga. Tangina, dati nga, inisip ko pag ako nagkatrabaho tapos unang sweldo, magpapakain ako ng unang-una makita kong pulubi. Bibigyan ko ng masarap na pagkain. Papalipatin mo na ng bahay. Huwag naman. Wala pa nga ako. Yun. Ayun. Huwag kayong mag-donate sa simbahan. Pwede kayo mag-donate, offerings lang. Yung lang. Bukal lang. Yung mga Yung bukal nyo lang. Yung bukal lang talaga. In-open lang naman namin Pwedeng yung possibilities. Mga possibilities lang naman to. Yun nga yung unang-una ko narinig sa simbahan. Nagbibigay ka ng bukal lang sa loob mo. Yun. Tapos gano'n na pala nangyayaring ganito. No. Yun nga yun. Kasi yung sinabi ni Joy kanina na parang nire-require indirectly, no? Kasi dati, ang sinasabi lang nila, yung bukal lang. Hindi man nire-require, pinopromote. Ay, Na hindi rin. magbigay. Parang, Kumbaga, papunta yun kumbaga syempre simbahan yan pinopromote ng simbahan. Sige, kung hindi ka magbibigay. Minus yan. Minus points. Simbahan. Sorry po. Ayun lang. Yan. Magandang gabi. Konti. Sana umabot kayo dito kasi wala kaming Ang layo na napuntahan namin Yun. Okay. Support locals. Sport locals, high tables, marami kaming naka-sale pala. Oh, yo. Naka-sale pala yan sa 50% off.
Monday at Tuesday. Monday. Monday. Tuesday lang. Oh. Clearance sale. Yun, clearance. Abangan yan, abangan yan. Tapos may bagong i-release September 20. 20. Ayun, Yun. yun Maganda to, maganda Yun to. yung pinromote namin ng mga nakaraan. Ayun yung lulutuin namin. Oh, yun. Abang-abang lang kayo Si dyan. tropang Iggy na Paules. Shoutout sa'yo, pare. Ang lupit mo. Galing, galing. Yun. Gem Prints. Gemprint. Lahat pwede. Facebook and YouTube. Yan. Sa pabangan ni Sai, abangan nyo. NGL link namin. Lagi kaming mag-story. Oo, tanong kayo dyan. Lahat ng socials namin. Yun, nandun din sa mga story namin sa, Girls, sa social listen. media. Listen. Yun, mga socials namin, nasa description ng lahat ng YouTube video namin. Yun, dun yung kami mahanap. Pag tumingin kayo sa mga stories namin, nandun yung NGL link din. Kahit nandyan, sa description lang din naman ng YouTube videos, nandyan din naman yan. So yun, may kilala nyo kami dun. Kung gusto nyo lang naman. Ayun, ingat tayo lagi. Peace. Peace. Young Will Simons, high table sa t-shirt. Sabog ko lahat habang nasa loob ng skirt. Sa bulsa may bird. Malupit na since bird. Kasama puro big bird. Young Will Simons, high table sa t-shirt. Sabog ko lahat habang nasa loob ng skirt. Habang nasa loob ng skirt.